Okay, Luke chapter 15 verse 11. Sige, basahin nyo dyan sa King James. Babasahin ko na lang sa Tagalog. At sinabi niya, merong isang tao na may 2 anak na lalaki. May isang tatay, may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo na sa akin ang bahagi ng aking kayamanang mamanahin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay, mga kayamanan. At hindi nakaraan ang maraming araw, verse 13, ay tinipon lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain. At dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugulnan niya ang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking taggutom sa lupaing iyon, at siya nagsimulang mangailangan. 15. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat, nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis pa na pagkain, samantalang ako'y namamatay sa gutom sa lugar na ito. 18. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Gawin mo na lang akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y tumindig at pumaroon sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa'y ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at patakbo siyang niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin niyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot niyo sa kanya at lagyan niyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at magkatuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang magkatuwaan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Ama, sa oras na ito ay binabati ka namin ng maligayang kaarawan ng mga ama, sapagkat ikaw din naman ay ang aming pinakadakilang ama sa lahat. Ikaw ang dakilang Diyos na lagi pong sa amin ay nag-iingat. Ikaw ang dakilang Diyos na siyang sa amin po ay nagbibigay ng lahat ng aming mga pangailangan. At sa inyo po ay nagpapanatili at nananatili kaming buhay. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa amin na iyong mga anak. Salamat Panginoon, ikaw ay tunay na ama sa amin. Sa panahon ng pangailangan, hindi mo kami pinababayaan. Lord, sa oras na ito, patuloy po namin idinadalangin ang bawat isa. Tagpuin mo, Panginoon, ang bawat pangailangan ng mga kapatid na naririto ngayon at naway masumpungan namin, O Diyos, ang inyong mapagkalingang mga kamay sa lahat po ng mga bagay na ito ay nais po namin. Mahayag, O Diyos, ang inyo pong kapangyarihan sa buhay po namin, Lord. Upang sa ganon, mayroon kami mga patutuo na maibabahagi po namin kung gaano po kayong kadakila. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyo po namin binabalik ang kapurihan at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless you po. Pwede na tayo magsiupo. Ngayon, ang pagdiriwang po natin ng Father's Day. At ito po ay isang pagdiriwang na naging tradisyon na po sa atin taon-taon. Meron tayong pag-alala sa mga dakilang mga tatay po natin.
At ito pong pagkakataon na ito, nais nating magbigay pugay at parangal para po sa ating mga ama. Okay, meron ba dito mga tatay na kausap ko? 1, 2, 3, tatlo lang yata, no? Mark, umamin ka na, baka may hindi kami alam, ha? Umamin ka na para mabigyan ka namin ng parangal din, ha? Yan, tatlo lang tayo. Naku, sayang naman, ano? 4. Si Brad Argel, wala. Oo, si Kuya Nito. Kuya Nito. Sino pa? Si Uncle Cesar. Ako naman, sayang naman, ano? Sana nabigyan natin ng paanyaya na maka-attend ngayon para sa ganun ay mabigyan naman natin sila ng konting pagkilala sa kanilang pagiging ama. Yan. Okay, so mamaya po, ipagpapatuloy natin, may maikli yatang programa o mayroong konting inihanda ito pong ating mga kapatid bilang pagkilala po at pagpaparangal sa ating mga tatay. Okay, Papsi, Daddy, ano ba bang tawag natin yan? Amang, Itay. So ano pa man po ang inyong tawag ay Happy Father's Day po sa ating lahat, mga tatay. At sana naman itong mga anak natin, ano, tsaka yung mga misis, sana naman may special surprise para sa atin. Baka naman pwede nyo kaming dalhin sa, man lang sa McDo o kaya sa Mang Inasal. O kaya ay ma-surprise na lang kami ng mga envelope dyan. Baka naman pwedeng may laman kahit man lang, Dad, pwede kang lumabas ngayon, ha? Bili ka ng paborito mong sapatos. O saan naman lang may ganun. O yung mga nasa abroad, yung asawa, batiin nyo naman. At iparamdam nyo sa kanila, mga anak, ha? Iparamdam nyo na sila ay mahalaga sa inyo. Yes, hindi naman sila mga perpektong mga ama. Pero ang katotohanan, tatay po natin yung mga yan. Alam niyo sa Bible nakasulat, honor your father and your mother. Hindi po sinabi doon, honor them kapag sila mabait. Honor your father kapag sila ay responsible. Honor them kapag sila walang bisyo. Walang ganun. Ang sinabi, honor your father, period. So no choice. Kundi igalang po ninyo ang inyong mga magulang. Pastor, paano ko igagalang yan? Hindi naman kagalang-galang. Wala kang karapatan para sabihin yan. Kasi pinag-utos ng Diyos, honor your father and your mother. Yan. Pero kung sakali man, ipapagawa sa'yo na, anak, nakabin mo nga yung manok ng kapitbahay natin, anak. Sabi ng Bible, obey your parents, this is right. Ang sabihin mo sa kanya, Dad, ang sabi ng Bible, I must obey God first before men. Yan. So sundin mo muna ang Diyos bago yung tao. Kaya kahit tama lang na sumunod sa magulang, pero kung mali, wag po natin gagawin. At isang karangalan na hindi natin sila sundin kung sila mismo ay ipapagawa sa atin yung masama na labag sa Panginoon Diyos. Amen. Nakakalungkot, yung may mga magulang ngayon na tinuturuan pa yung mga anak na magsinungaling. Oo. Anak, pag dumating yung naniningil ng sabihin mo, wala ako dito. Okay? Doon pa lang tinuturuan mo yung anak mo na magsinungaling eh. Hindi mo man sinasabi, anak, wag magsinungaling, ha? Pero yung buhay mo na nakikita nila, nagtuturo ka sa kanila. Tama lang yan, anak, kasi ginagawa ko yan eh. O kaya sasabihin ng mga tatay, okay, sundin nyo yung sinabi ko. Pero wag nyo gagawin yung nakikita nyo ginagawa ko, ha? Sundin nyo lang yung tama. Pwede ba yon? That is inconsistency, no? Hindi tama yon. Sabihin mo sa anak mo, pag mali, mali. Pag tama, tama. Pag may ginawa kang mali, ay isang karangalan na aminin natin mali yung ating ginawa. Amen? Para ituwid natin sa isip ng ating mga anak na hindi tama yung bagay na yun. Na kahit nagawa mo, pero dahil mali, kinukondem mo rin yun. Ha? Sinasabi mo sa kanila, mali yun, anak. Ayaw kong gawin nyo yun. Yan. Okay, akala ko ba, Pastor, Father's Day ngayon, ba't binubukulan mo yung mga tatay? Hindi natin maiwasan, Minsan kasi, yung mga message natin, dapat talagang tamaan din ng mga tatay, eh. Kasi, sabi naman ng Bible, ang mabuting ama ay responsable sa kanyang mga
anak sa kanyang pamilya. Ang mabuting ama is a good provider. Ang mabuting ama, siya yung protector. Siya yung nangangalaga sa kapakanan ng kanyang buong sambahayan. Alam nyo, kamakailan lang po, kailan ba to? 3 years ago, naririnig ko na yan eh. Meron pong nadakip na isang cyber, anong tawag dyan? Yung nagbebenta po sila ng aliw sa pamagitan po sa internet. So, yung mismong mga magulang, sila yung nag-uudyok sa mga anak na maghubad sa harapan ng camera. And then, meron sila mga parokyano. No? Siyempre, papasok yung pera through mga pamamaraan na yan. Isipin ninyo, magulang mismo, anak, wala namang mawawala eh, maghuhubad ka lang naman. Kikita na tayo, mabubuhay na tayo. Imagine, may mga ganyang klaseng magulang sa panahon na to. Oho. Kaya kung meron kayong mga magulang na sa kabila ng kahirapan, anak, huwag niyong gagawin yung masama na yan. Abay, pagbigyan niyo na po ng pagpupugay yung ganyang mga magulang. Anak, kahit tayo naghihirap, nagdidildila lang tayo ng asin, huwag kayong magnanakaw. Diba? O, ibig sabihin, yung mga magulang na ganyan, ay meron pang integridad, meron pang maipagmamalaki. Kahit na sila mahirap, maipagmamayabang nyo na meron kayong magulang na maipagmamalaki nyo pa rin. Yan. Happy Father's Day. Saludo po tayo sa mga tatay na hanggang ngayon ay meron ganyang pananalig. Okay? So, hindi po yan ang message natin kasi meron tayong binasa kanina sa Bible at ito po ay tungkol sa prodigal son. Okay? Kasi kung merong son, siyempre merong father, no? Sabi dito sa verse 11 ay sa chapter 15 verse 11, merong isang tatay, itong tao, sabi dito may isang tao na may 2 anak na lalaki. Ayan. Alam natin na ito po ay isang parable. Okay? Parable. Pag sinabi nating parable, a heavenly, earthly story with a heavenly meaning. So, pag parable, isang kwento. Sabihin na natin kwentong kutsero, pero naglalaman po ng magagandang aral. Okay, hindi aktual, ano? Hindi aktual na nangyari, pero maaaring ito ay salamin ng mga panahon na yon. Parang pag nanonood ka ng teleserye, oo, hindi naman totoo yung mga kwentong nasusubaybayan natin lahat, pero yan po ang salamin ng realidad na nangyayari sa buhay ng tao sa araw-araw. Di ba? Yung napapanood natin sa pelikula, yun eh. Nakagawa sila ng kwento dahil sa mga totoong kaganapan po ng buhay. So ito pong parable na ito, marahil, ay galing din po sa true story. O kaya, ay ikinuwento ito ng Panginoon dahil meron siyang gustong iparating na message. Of course, 2 tao yung tinukoy dito, yung anak, yung panganay at saka yung bunso. At meron daw pong kinalaman ito sa mga Hudyo, sila yung panganay, at yung bunso naman ay kumakatawan sa mga Gentile people, mga hintil na mga bansa. Pero hindi po yun ang bibigyan natin ng pansin. Ang bisisilipin po natin dito ay yun pong tatay. Ayan, yung tatay. Sabi nila ay itong tatay dito, matatawag din daw nating prodigal father. Bakit naman? Kasi konsentidor. Nung hiningi na ng anak yung kanyang mana, ibinigay agad. Di ba karaniwan pagka hihingin yung mana, dapat patay na yung magulang. Eto buhay na buhay pa yung tatay niya, hiningi na niya yung kanyang mamanahin, ito naman tatay, sige lang, binigay. Hindi ba niya alam ang kahihinatnan kapag binigyan mo ng masyadong kalayaan itong anak, ay napapariwara. Kaya may malaki daw kasalanan dito yung tatay. At tinatawag din siyang prodigal father. Pero ayaw kong tanggapin yon. Hindi ganun ang pananaw ko dito. Okay, tingnan po natin. Una, siguro ang pamagat natin dito ay binigyan ko to ng pamagat na lesson learned by the prodigal son. Pwede na yun, ano? Ano ba yung mga natutuhan nitong prodigal son? Ano yung mga bagay na pwede natin na makuha mula sa kanyang karanasan? Ayan, doon po natin silipin yan. Una, nakita po nitong anak kung gaano ang kanyang tatay ay mapagbigay. Yon. Ang tatay niya ay a generous giver.
Hindi siya mapagkait kagaya ng mga ibang tatay na masyadong tinitipid ang kanilang mga anak. No? Sobrang tipid sa anak, pero may mga bisyo naman sila. At gumugugol ng malaking pera sa ibang bagay, pero pagdating sa mga anak, sobrang kuripot. Yan. Salamat na lang dito sa Parkway, walang ganyan. Amen? Amen. So, bakit ko nasabi yon? Ang tatay dito ay mapagbigay. Unang-una makikita po natin na itong tatay na ito, siyempre mayaman siya, di ba? Mayaman. Ang inilalarawan ditong tatay, mayaman. Marami siyang ari-arian. Malawak ang kanyang lupain. Kaya naman siya nakapagbibigay sa kanyang mga anak. Okay, mga tatay, tandaan natin ang ating trabaho sa pamilya. Ang tawag sa atin ay provider. A good father provides for the needs of his family. Nakakalungkot lang ngayon, madalas, yung mga asawang babae, sila yung nasa labas ng bahay. Sila yung nagtatrabaho. May babaeng sikyo, may babaeng ang trabaho, sila yung nasa opisina, sila yung mga nasa negosyo. Nasan yung mga tatay? Andun sa loob ng bahay. Sila yung nagluluto, sila yung naglalaba, sila yung mga nag-aalaga ng mga anak. Kaya ang tawag sa kanila mga tigasing tatay. Tigasaing, tigaluto, tigalaba. Yung mga tigasing tatay ang tawag dyan. Kaya matindi po yung tatay na sinasabi po dito. Ang karakter po talaga ng tatay, dapat siya ay provider. Ayan. Pero wag naman tayo ma-insecure mga kalalakihan na kagaya ko, no? Dahil ako, ang asawa ko, teacher, at madalas yung pastor, ay, wala naman kaming sinusunod na oras, 24 hours. Pero, ang naging papel ko po sa aking mga anak, simula nung sila maliliit, nasa bahay ako. Yan. Proud husband. Yan. Dahil ang teacher, Mrs. ko, teacher. Be proud. You are a teacher. Your husband depends on you. Kaya pag nababasa ko yun, parang nalulungkot ako. No? Yung mga tinatawanan lang, kawawa naman yung mga asawa na nasa loob ng bahay. Pero hindi po ganyan. Hindi po, dahil ganyan po ang sistema natin ay maliit na yung tingin natin sa ating sarili. Basta tayo ginagampanan natin ang ating tungkulin bilang ama. Amen? Nasa usapan naman yan eh. Sa Amerika, madalas kung nasaan yung pera, nandun yung authority. Dahil yung lalaki, siya yung nasa head of the family, siya po yung authority, ang lalaki ang may hawak ng pera. Sa Pilipinas, hindi ganyan. Tayo mga Oriental people, ang kultura po natin, yung babae, dahil siya naman ang nagbabudget, siya naman yung may kinalaman sa kusina, ayan, sila yung namamalengke, mas matalino sila sa lalaki pag ganyang bagay. So, ibinibigay natin sa kanila yung karapatan ng pangasiwa sa mga bagay na, lalo sa pagbabudget. Kaya, si lalaki nagtatrabaho, iniintrega yung pera sa kanyang asawa. So, dahil nasa usapan lang yan, di ba? Kung si babae naman ang may trabaho, at mas maganda yung trabaho niya, si lalaki naman ang trabaho construction worker, hindi naman habang panahon magbubuhat ng simento yan, nakabilad sa araw, pag tumatanda na yan, hindi na pwede. So, yung teacher, madalas kahit matandang-matanda na, teacher pa rin, di ba? So, big sabihin, nasa pag-uusap lang yan. Kaya hindi po dapat tayo ma-insecure, no? At isa pa, sa loob ng bahay, alam niyo po, marami pong values na pwede natin may turo sa ating mga anak. Ang daming opportunity na may panahon tayo sa kanila. Okay? A good father is a good provider. So makita niyo po yung tatay dito. Nung hiningi ng anak yung kanyang mana, anong ginawa niya? Binigay niya. Kasi meron siya eh. Mayaman siya eh. Kaya napakasarap po na tayo po'y magsikap. No? Mga tatay, kaya tayo makapagbibigay kasi meron tayong maibibigay. You cannot give something that you don't have. English ano? Hindi ka pwede magbigay kung wala ka naman iyon. Kaya magandang manalangin tayo sa Panginoon lagi ng grasya, mga biyaya, kasaganaan sa buhay. Hindi po masama yan. Dahil gusto natin abutin ang pangailangan ng ating mga anak. Now, dito po makikita po natin, bakit kaya binigay nung tatay yung mana, buhay pa siya? Ayan. Kasi po, itong tatay na to, napaka-generous po niya.
Talagang, sige anak. Siguro, kinausap niya rin yung kanyang anak, hindi man nakarecord dito. Anak, pag pinili mo yan, na maaga pa ay kukunin mo na yung mana, baka maubos agad yan. Saka anak, andito naman ako, tatay mo ako, hindi ko naman kayo pinababayaan. Bakit gusto mo nang kunin ang iyong mana? Gusto mo na bang magpakalayo? Gayunpaman, binigay ng tatay yung kanyang mana. At pagkatapos nun, anong ginawa ng anak? Agad po siyang umalis sa kanilang bahay at nilustay ang mga kayamanan niya sa paluging paraan ng pamumuhay. Ginastos niya sa pagbibisyo, ginastos niya sa mga masasamang babae, ginastos niya kung saan-saan na puro patapon. Siguro noong mga panahon na yon ay marami siyang kaibigan. No? Ang dami niyang kaibigan kasi marami siyang pera. Ang katotohanan ng buhay, pag marami kang pera, marami ka ring mga kaibigan. Siyempre, big time. Di ba? So, ano ang natutuhan ng prodigal son? Unang-una, nakita niya ang tatay niya ay mapagbigay. Very generous father. Ako, naalala ko sa tatay ko lagi. Naalala ko lang bilang na bilang yung mga panahon. Binigyan ako ng pera ng tatay ko. Hindi ko nakalimutan. So, ilang beses lang naman. Pero, hindi ko yung isang alaala na may ginawa yung tatay mo sa'yo, na may regalo, ganun. Yun po ay mga magandang katangian po ng isang ama. Okay? So, lesson from the prodigal son. Ang natutuhan niya sa tatay niya, ang tatay niya ay mapagbigay. Now, tumingin po tayo sa ating Panginoon Diyos. Gaano ba kayaman ang ating Ama sa Langit? Gaano ba kayaman? Ang sabi ng Bible, siya ang may-ari ng langit at ng lupa. Siya ang lumalang sa lahat ng mga bagay na nakikita po natin. Maging sa kalawakan, maging sa buong universe, ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay. Sobrang yaman ng ating Diyos. At ang pinakamaganda nito, ang sabi sa Bible, God is our provider. No? My God shall supply all your needs. Lahat ng ating mga pangailangan. At ang pinakamaganda nito, ang Diyos ay ang ating Ama. Amen? Ang sabi ng Bible, ang lahat ng tumanggap kay Kristo, sila rin ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya nga nagpipray tayo, Our Father, Ama naming Diyos, dakilang Ama namin. Ibig sabihin, tatay. Pwede mo siyang tawaging dad. Pwede mo siyang tawaging tatay. Amang. Yung pinakamalambing na tawag mo sa tatay, gawin mo yan sa Diyos Ama sa langit. Natutuwa ang Panginoon na kilalanin natin siyang gayon. Amen? Ang Diyos na yan, mga kapatid, sobrang yaman, hindi siya maramot, siya mapagbigay sa kanyang mga anak. Ngayon, eto. Itong prodigal son na ito, buhay pa yung tatay niya, hiningi niya na yung kanyang mana. Anong ginawa ng ama? Ibinigay niya rin yun. Tayo rin, madalas nagpipilit po tayo sa ating kagustuhan. At madalas sinasabi ng Diyos, anak, hindi makabubuti sa iyo yan. Pero dahil sa ating kapipilit sa gusto natin mangyari sa buhay natin, anong ginagawa ng Diyos? Sige na anak. Ang tawag dyan ay permissive will. Meron siyang exact o tinatawag natin perfect will, pero dahil gusto natin, yung gusto natin, ang sasabihin ng Diyos, sige, gawin mo na kung ano yung gusto mo. Pero sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, tandaan mo, hindi ako nagkulang ng paalaala. Di ba ganyan tayo mga tatay? Meron tayong mga anak na masusunurin eh. At madalas yung mga anak na yon, gustong-gusto mong bigyan, pero meron kang mga anak na matitigas ang ulo. Kaya pag meron kang blessing, magdusa ka. May ganun bang tatay? Siguro, iba-iba rin yung trato natin sa mga anak natin. Ano? May mga anak kasi na malambing sa tatay, magaling manguto. No? Ay, ang gwapo mo talaga. Alam mo ba yun? Ang bait mo. Ay, matinding pangailangan yan. Basta ganyan yan, ano? Abutan nyo na agad para... Oo, may mga ganyan. Oo, so, yung tatay natin sa langit, ganyan din po. Minsan, hindi niya gusto, pero
Dahil matigas ang ulo mo, sige, papayagan ka niya. Pero ano ang layunin ng lahat ng yan? Sige lang anak, pero matututo ka rin. Matututo ka rin. Yung nangyari doon sa prodigal son, ano nangyari? Nung inubos niya na sa paluging paraan ng buhay, yung kanyang mga kayamanan, sa wakas naubos at dumating sa panahon ng kanyang pangailangan. Nung siya ay nandun na sa trabaho niya, anong naging trabaho niya? Nag-aalaga ng mga baboy. Alam nyo, aping-api sila. Hindi sila mapakain ng tama. Siguro napakaliit ng sweldo. At ang sabi doon ay gusto niya nang kainin pati yung mga kaning baboy. Doon niya naalala yung tatay niya. Sabi niya, yung tatay ko, ang yaman-yaman namin. Yung tatay ko, napaka mapagbigay. Maging sa aming mga katulong, hindi niya pinababayaan. Bakit ako nagtitiis sa lugar na ito? Kaya ang sabi niya, babalik ako sa aking tatay. Magbabalik ako sa kanya. You see? Nakita niyo po kung gaano ka mapagbigay yung tatay? Nag-reflect yun sa anak. Kahit nung siya po ay wala na sa piling ng kanyang ama, yun ang nag-udyok sa kanya para bumalik sa kanilang bahay. Yung pagiging mapagbigay ng kanyang ama, yung maluwag, no? Maluwag ang tatay niya. Bagamat may restriction, pero maluwag ang tatay niya sa kanya. Napaka-democratic ng tatay. And sometimes, the Lord is giving us what we need, no? Kahit na hindi yun ang gusto ng Panginoon, sige, nakatagpo ka ng gwapo, macho, kaya lang hindi Kristiyano, samantalang may nanliligaw sa'yo. Kristiyano, pero mukhang kabayo. Sino ang pipiliin ko sa dalawa? Kaya ang pinili mo yung gwapo, macho, at may datong. Yun. Kaya lang hindi Kristiyano. Eto na ngayon. Ang sumunod na yugto, itong si mukhang kabayo, gumwapo. At nakapag-asawa rin ng babaeng para sa kanya. At naging maligaya silang mag-asawa. Dahil pareho sila naglilingkod sa Panginoon. At samantalang ito namang si Kristiyanong babae, nakapangasawa ng unbeliever, ayun, sinasampal-sampal. Kasi yung kanyang asawa ay lasinggero at malupit, no? At hindi mapagmahal na asawa. Sa mga panahon na yon, sinasabi niya, ganyan na siya ngayon, kung nakinig lang ako sa mga payo at sinasabi ng salita ng Diyos, hindi sana nangyari sa akin. Di ba marami tayong kwentong naririnig na ganyan? Minsan pinapayuhan kayo ng magulang, anak, mag-aral ka mabuti ha. Ayaw na namin maranasan ng tatay mo ayaw na namin maranasan mo yung naranasan namin ng tatay mo ha. Anak, pagbutihin mong pag-aaral. Anong ginawa mo? Hindi mo naman pinagbuti pag-aaral mo. Mas pinili mong barkada, magbulakbol. Alam nyo na yung mga kwentong ganyan, no? Lalo pag kinanta natin yung kanta ni Freddy Aguilar, no? Tungkol sa anak. Mararamdaman nyo yung kung bakit ba ang may mga magulang na mahihirap, hindi naman dapat sila nagdusa. Kaya lang dahil nga hindi nila sinunod yung mga payo, ay nasadlak sila sa ganong pagdurusa. So hindi ko naman sinisisi yung atin pong kung bakit man tayo naghihirap, kung bakit man tayo may mga kabiguan sa buhay. Alam niyo po, ang Panginoon minsan, papayagan ka niya. Sige, gawin mo kung anong gusto mo, but you will suffer the consequence. Yun lang lagi. And then pag natuto ka na, now you know. Okay? Alam mo na ngayon, ang hirap ng mapawalay sa Ama. Alam mo na ngayon kung paanong pag binigyan kayo ng sobrang kalayaan, ano ang gagawin mo. Dahil kulang ka sa gabay ng iyong magulang, mapapariwara ka pa rin. Anak, mas magandang dito ka sa piling ko. Hanggang dumating ka sa takdang panahon, saka ikaw ay hahayo para magsarili ng buhay. Pero mas pinili ng anak na ito ang mapariwara. Okay? Pero sa oras ng kanyang pangailangan, sa oras po ng kanyang pagdadalamhati at labis na kalungkutan, at labis na kahirapan, naalala niya yung tatay niya. Naalala niya yung tatay niya. At ang sabi niya, babalik ako sa aking ama. Amen? Now, he realized. Now, he learned. Yung tatay pala niya ay sobrang mapagmahal, sobrang mapagbigay. Kaya't babalik siya sa kanyang ama. Mga kapatid, isang bagay yan na natutuhan nitong prodigal son.
Sana natuto din tayo sa kanyang karanasan. Mahirap pala yung mapawalay sa ating Diyos. Amen? Kung ikaw nagbabalak-balak ka manlamig sa Diyos, darating ang panahon gusto mo nang kalimutan ng Diyos, o darating ang panahon na ayaw mo na magpatuloy maglingkod sa Panginoon, okay, basahin mo itong prodigal son, pag-aralan mo kung paano ang hirap ng mapawalay sa Ama. Mahirap mapawalay lalo sa ating Ama na nasa langit. San pa tayo makakatagpo ng kapanatagan sa ating buhay? Kung lalayo tayo sa Diyos at mamumuhay tayo sa ating kagustuhan, mamumuhay tayo sa pagkakasala, saan pa tayo pupunta? Saan pa tayo makakatagpo ng ating kapayapaan? Amen? Okay, so pangalawang bagay ang natutuhan po nitong prodigal son. Nakita ko lang po dito habang binubulay-bulay ko ito, nakita ko, natutuhan niya ito. Pangalawa, hindi lamang ang kanyang ama ay sobrang generous, sobrang mapagbigay. Pangalawa, natutuhan niya, ang Diyos ay sobrang mapagpatawad. Siya ay puspos ng kahabagan, puspos ng awa ang Diyos na ito. Ang kanyang ama. Okay? Of course, ang Diyos, kinakapit natin sa Diyos yung tatay no, dito sa prodigal son. Okay, so tingnan natin kung paano ang kwento na ito. So alam na natin yung kasalanan ng anak na ito. Kumbaga ay buhay pa yung tatay, ginawa niya ng patay. No? At yung kanyang stubbornness, ayoko na, ako ay pinapangunahan. No? Ayaw niya na magpasakop sa kanyang ama. Kaya pinili niya na lang na magsarili ng buhay para siya na ang masusunod sa kanyang sarili. Ayaw na niya ng pinapayuhan ng may nangunguna sa kanya. Sa wakas, siya po ay napariwara. At nung siya po ay napariwara, tatlong bagay ang nangyari sa kanya. Number one, he comes to the point of realization. So nakita niya yung present condition niya, hirap na hirap siya. Pangalawa, nakita niya yung kabutihan ng kanyang tatay sa kanya. Realize, no? Realize. Na dumating siya sa point of realization. Pangalawa, dumating siya sa point of repentance. He repented. Ibig sabihin, nagbago siya ng pananaw. Nang sabi niya, ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na. Babalik na ako sa tatay ko. Yung ganun pong kaisipan ay nakapagpabago sa kanyang isip at sa kanyang puso. Kagaya din ng isang tao, bago siya maligtas, dapat dumating siya sa hantungan na ma-realize niya to. Una, siya isang makasalanan, at pangalawa, kailangan niya magsisi sa kanyang mga kasalanan. So ito pong prodigal son, yun po ang nangyari. He came to the point of realization and repentance. E ano yung sumunod? He returned. Siya po, hindi lang po siya nagdesisyon, ginawa niya po yun. Kinabukasan, nagbalot siya ng kanyang gamit at bumalik sa kanilang tahanan. Yan. So, ang isa pong makasalanan, na na-realize niya na siya ay makasalanan at nagsisi ng kanyang makasalanan at nagpasya para si Kristo na ang kanyang gawing tagapagligtas at Panginoon. Doon po nagiging ganap ang tinatawag natin salvation experience. Amen? Nabuhay ka sa kamunduhan, nabuhay ka sa pagsuway, nabuhay ka sa kasalanan, go! Go your way. Now, you will realize, doon sa dulo po ng lubid mo, wala ka ng kakapitan. At doon mo malalaman at ma-realize, kailangan mo pala ang Diyos. Hindi ka pala magiging masaya pag wala ang Diyos. Kaya ang magiging pasya mo, tatanggapin ko na si Kristo na aking Panginoon at siya na ang aking tagapagligtas. Amen? Dito po, makikita natin, bumalik itong prodigal son, bumalik siya doon sa tatay niya. At hulaan niyo kung ano yung nangyari. Itong tatay, sabi dito malayo pa siya. Natanaw na siya ng tatay niya. At yung tatay niya, siya'y patakbong sinalubong ang kanyang anak mula sa malayo. Niyakap, hinagkan,
at siya inakay pabalik sa kanilang tahanan. At mula doon, anong sabi niya? Patayin ninyo yung baka! Magkatay tayo ng ano sabi, guya? Ano ba yung guya? Baka yata yun, ano? Tayo'y magkatuwaan, sapagkat ang anak kong ito'y nawala at ngayon ay nasumpungan. Siya'y patay na at ngayon ay nabuhay. Ano pong ipinapahiwatig nito, mga kapatid? Mercy, di ba? Grace, compassion, forgiveness. That is our God, our Heavenly Father. Amen? Ngayon dito po, sabi nga natin ay ang larawan dito ng tatay, larawan ng Diyos. Ipinoportray dito kung ano ang Diyos, kung paano niya tratuhin ang kanyang mga anak. Pero dito po, ang makikita natin, itong anak, isipin niyo po kung gaano kabaho mula sa paglalakbay. At alam niyo na yung buhay niyang pinanggalingan, tagapag-alaga ng baboy. Kumbaga, kung ako yung tatay, baka pandirihan ko na ito eh. Pero hindi po ganyan ang damdamin ng ama. At mapapansin niyo po, siya'y nasa loob ng kanyang bahay, natanaw niya sa malayo ang kanyang anak. Ibig sabihin daw po niyan, araw-araw itong tatay, lagi niyang tinitingnan yung daan na yon. Mula sa malayo, hinihintay niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Amen? God is looking to that day. Looking forward. Araw-araw, darating ang aking anak. At marirealize niya kung gaano ko siya kamahal. So mga kapatid, ang sarap damhin yung tagpo na yon. No? Tapos itong anak na ito, nag-rehearse pa siya, di ba? Nung nag-aalaga siya ng baboy, sasabihin ko sa daddy ko, Dad, ako po'y nagkasala sa'yo. Wag niyo na po akong ituring na anak. Gawin niyo na lang po akong isang alila niyo. Opo. Yan. Di pagdating niya doon sa bahay nila, nagkita na sila ng tatay niya. Dad, wag niyong tatuhin na lang akong anak. Alipin na lang. Sabi ng tatay niya siguro, tama na yung rehearsal na. Niyakap siya, hinagkan, at inakay pa uwi sa bahay. Napakasarap na tagpo sa mag-ama. Ano po? Kayo ba na-experience nyo na yon? Yung maglayas kayo, tapos pag uwi nyo, nandun pa si tatay, naghihintay. Anak, siya pa anak, sorry kung may nagawa akong kasalanan sa iyo, sorry. Tapos ikaw naman yung pa-pride pa. Kayo kasi, minsan ganun yung kwento ng mga nababasa ko eh. Pero alam niyo po, eto mga anak, makinig kayo Makinig kayo sa akin mga anak. Makinig kayo mga anak. Precious, makinig ka. Oo, gaano man kami may pagkukulang sa inyo, gaano man kalaki ang kasalanan ng magulang nyo sa inyo. Oo, yung magulang, hindi niya nakakalimutan yung sandali na ipinanganak kayo sa mundo. Yung itsura nyo nung baby kayo, ang tingin sa inyo kayamanan, no? Investment. Balang araw ito magpapakain sa akin. No. Ibig sabihin yung image na yun, mula nung baby kayo hanggang sa lumalaki kayo, siya'y nakaantabay sa inyo. Yung puso niya, yung pagmamahal niya, lahat ng pangarap niya mabuti, nakalaan para sa inyo. Kaya yung pag lumalaki na kayo, tapos ang feeling namin parang wala na kaming kwenta sa inyo. Nasa isip namin, kulang pa ang binibigay mong sweldo. Sa lahat ng ginawa namin para sa iyo. Yan siguro yung ganti ng mga magulang, ano? Pag may mga anak na medyo nakakataas na, nakakariwasa, may mga ganyang mga drama sa bahay, ano? Pero ito tatandaan yung mga anak. Anuman ang maging sitwasyon ninyo, anuman yung mga issue ninyo, hindi nawawala yung pag-ibig ng magulang para sa kanyang mga anak. Oo. Makinig kayo mabuti, Ako, nararamdaman ko ngayon yan. Ang daming kasalanan ng tatay ko sa amin. Sa pamilya namin, ang daming kasalanan ng tatay ko. Pero alam nyo, nasasabik ako yung mga sandali na nandun si tatay, pinapasyal kami sa kung saan-saan. Naalala ko yung mga gandang ginagawa niya po. Oo. At darating ang panahon, mamimiss nyo yun. No? Mamimiss nyo yun. Lalo pag wala na sila, nandun na sila sa hukay, ipapaalala ng Panginoon sa inyo ang kabutihan ng isang ama. Okay?
So, mga kapatid, ba't ko sinasabi itong mga bagay na to? Gusto ko sanang iugnay yung pagiging mapagmahal at mapagpatawad at mahabagin ng isang ama. No? Yung pagtatagpo nila. Hindi na binilang ng tatay yung mga kasalanan eh. Hindi niya na kailangan marinig pa kung ano yung mga justification mo. Ang importante sa kanya, nagbalik ka na. Na-realize mo na ikaw ay nagkamali. At sa puso mo, ikaw ay nagsisisi na. Yun ang pinakamahalaga. Amen? So mga kapatid, iniuugnay ko lang yan sa buhay natin, sa aktual na buhay natin sa araw-araw. Okay? Kung kami man mga magulang, kami man mga tatay, may pagkukulang sa inyo, huwag niyong kalilimutan to. Mahal na mahal pa rin namin kayo. At kung dumating kayo sa punto ng inyong pangailangan, pinakamahigpit na pangailangan sa buhay niyo, lagi kaming naroon para unawain kayo, para mahalin kayo habang kami nabubuhay. Yes. Ganyan po nilalarawan ng ating Ama sa Langit, mga kapatid. Amen? Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, anuman ang ating mga nagawang kasalanan, mga kapatid, tandaan nyo to. Yes, you will suffer the consequence because of your sins. But always remember this, okay? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Yes, nakalimot ka sa Diyos, pero hindi ka kalilimutan ng Panginoon. Nagtaksil ka sa Diyos, pero ang Diyos mananatiling tapat sa iyo. That settles it. In the Bible, ano sabi ng Bible? Who can separate us from the love of Christ? Who? Meron ba makapaghihiwalay sa atin? Sino man? O anuman? Sa pag-ibig ng Diyos? Ang sagot sa Romans chapter 8, wala. Wala. Kahit ikaw mismo, hindi mo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya pag tayo may kasalanan po mga kapatid, hindi ko to sinasabi para i-tolerate. Okay lang, magkasala ka, okay lang naman, save ka pa naman eh. Okay lang, magkasala ka pa. Hindi naman nagbabago ang grace ng Panginoon. Mahal ka pa rin niya kahit ano pang gawin mo sa buhay mo. Lahat ng sagot dyan, yes. Mahal pa ba ako ng Diyos kahit magkasala? Yes. Kahit mag-backslide ako, save pa ba ako? Kung save ka na ngayon, yes. Hindi nagbabago yung salvation natin. Salvation is by grace, through faith, not of works. Okay? Hindi dahil sinusunod mo yung 10 Commandments, save ka. Pag hindi mo na nasunod, hindi ka na save. Hindi ganon. Kahit hindi mo nasusunod yung 10 Commandments, dahil ikaw ay saved, you are saved forever, eternally saved. Okay? Praise God. Kasi yun, grace ng Panginoon yun. Pag-ibig ng Diyos yun para sa'yo. Hindi nagbabago. Kagaya rin ng prodigal son. Yung prodigal son, okay, nilustay niya yung pera ng tatay niya, nagpakalayo-layo, sinuway niya yung tatay niya, pero nagbago ba ang pag-ibig ng tatay? Nagbago ba? Hindi po. Mahal pa rin siya ng Diyos. The same love, kung tayo po, may mga anak tayo na nagtaksil sa atin, gumawa ng masama sa atin, pero isang lapit lang, isang tapik lang, tay, sorry. Tapos na lahat yun eh. Diba? Tapos na eh. Kahit di na magpaliwanag, yung salitang sorry. Yan. Ito naman sasabihin ko i-reverse natin. Kami mga tatay, pag nagkasala naman, tayo mga tatay, sana naman, marunong din tayo magsabi ng I'm sorry sa ating mga anak. Hindi yung kabawasan ng ating otoridad. Hindi yun kabawasan sa ating pagiging ama. Yung magsabi tayo ng sorry. Para sa akin, isang katapangan yan ng isang tatay. Nasabihin niya sa kanyang anak, anak, sorry. Kasi hindi naman tayo perpekto. Hindi naman tayo Diyos Ama na nasa langit. Tayo po ay nagkakasala din. So kung may nagawa man tayong kasalanan, hindi naman dapat tayong tikisin ng ating mga anak. Kung sila man ay nagkakamali, at pag lumapit sa atin, hihingi ng tawad, ay patatawarin natin, tayo rin sana ganun sa kanila. Di ba? So sinasabi ko to para sa mga anak. Unawain nyo ang inyong mga tatay. Sa dami ng kanilang mga iniisip, sa dami ng kanilang mga ginagawa, minsan wala na silang panahon para sa inyo. Nagtatampo kayo. Buti pa si tatay may panahon sa manok, may panahon sa aso, may panahon sa ibang bagay. Pero bakit napapabayaan na yata kami? Hindi niya inuusisa. Ano na nangyayari sa buhay namin? Bakit lagi na kami nakamukmuk, malulungkutin? Hindi niya tinatanong.
Hirap na rin kami. At kailangan namin ng kalinga ng isang Ama. Yan, mga hugot, mga himutok na mga anak natin. So, ang pinakamahalaga sa lahat, handa po tayong magpatawad. Amen? Yan ang natutuhan ng prodigal son sa kanyang tatay. Ang Diyos ay mapagpatawad. Alam niyo sabi ng Bible, 1 John 1:9, hindi mo naman kinakailangan magsugat sa katawan para sabihin nagsisisi ka na eh. Hindi mo na kinakailangan magpenitensya. Ang sabi lang sa Bible, if we confess. Yung word na confess, sa Tagalog yan ay, kung tayo lang po ay magtatapat. Sabihin lang natin, Lord, nagkasala ako. O gusto mo, detalye mo pa, Lord, ninakaw ko po yung ganito. Lord, nanilip po ako ng kapitbahay namin doon sa CR nila. Lord, gusto mo, isa-isayin mo pa kung gusto mo eh. Pero nakikita ng Diyos yung puso natin. Alam niya kung gaano tayo katotoo sa ating pagsisisi. Amen? Matapos po natin ipagtapat sa Diyos ang ating mga kasalanan. At ang pagtatapat, araw-araw yan eh. Araw-araw naman tayo nagkukulang. Araw-araw naman tayo nagkakasala. Araw-araw ka rin magtapat. Ano ang pangako? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal, patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating karumihan. Amen? Kung ang Diyos ay marunong magpatawad, sana sa espiritu natin, sa ating kapatiran, sana ganun din po tayo, ha? Huwag tayo magkikim-kim ng galit at sama ng loob. Sa dami ba naman ng itatanim, bakit pa yung galit, Pag naipon kasi yung galit, sasabog yan eh. Alam niyo, dapat ma-develop sa atin, mga kapatid. Alam niyo po kung ano? Yung atin pong, yung salitang confess, yung pagiging matapat po natin sa isa't isa. Let's say, na-offend ako kay Sister Gina, halimbawa, na-offend ako, may isang bagay siyang ginawa na hindi ko nagustuhan. Halimbawa lang. Minsan iniisip ko, hindi ko na lang sasabihin. Pero tandaan niya to. Hindi ko nakakalimutan yung ginawa niya. Nasaktan ako. It hurts! Yan. Kinikimkim, Yan. Alam niyo yan, nagiging yan eh. Yung pagkimkim natin na yan, habang tumatagal yan, pumapait, Pumapait. Ang tawag natin dyan, bitterness. Bitterness, yan. Yung susunod niyan, alam niyo, iiwasan ko na yan eh. Bakit? Sa tuwing makikita ko, nasisira ang araw ko eh. Pag magkakasalubong kami ganyan, iiwas na lang ako. Ayoko magkasalubong. Yan. At habang tumatagal yan, siyempre, may kausap ako ibang tao. Alam mo yan, si Sister Gina, may hindi ako magandang ugali nakita dyan. Ayan. So, hindi alam ni Sister Gina, kalat na sa pala yung mga hinanakit ko sa kanya, alam na pala ng kapatiran. Pero silent lang, wala nakakaalam. Pero nahahalata mo na siya, umiiwas Yan. Ngayon, kung si Sister Gina naman conscious, ang gagawin niya, sino ba siya? Bakit? Siya lang ba kaibigan ko? Siya nga dyan eh. Yan po ang ugat ng maraming hindi pagkakasunduan sa loob ng church. At ang susunod na yugto, bakit hindi na umaaten si Sister Gina? Dati active yan eh. Oo nga. Alam nyo na ang dahilan? Alam nyo na ang dahilan. Bakit hindi umaaten? Meron kanya-kanya tayong issue na ganyan. Pero kung tayo lang sana naging matapat, Sister Gina, nasaktan ako dun sa sinabi mo eh. Kapatid, sakit sa akin yun eh. Masakit yun eh. Woo! Sister Gina naman, sorry pastor. Diba? Kung ganun sana tayo yung samahan natin, magpapatawaran, meron tayong pang-unawa sa isa't isa, tapos magpipray tayo, Lord, sorry po sa mga pagkukulang ko sa kapatid na ito. Ayan. Sana po, ayusin niyo po yung aming mga sugat. Ay, ang ganda po ng ating magiging samahan. Okay? Ang tanong, willing po ba tayo? Willing po ba tayo na masaktan? Halimbawa, may magtapat sa atin. Alam mo, kapatid, hindi ko gusto yung ginagawa mo eh. Nakakasira yan sa ating kapatiran. Nagtapat lang ako kasi sinabi ko sa kanya kung ano yung nakikita kong mali. Siyempre, kapag yung tao bukas sa kanyang puso para sa pagbabago, oo nga, pastor, mali yung ginagawa ko eh.
Sana baguhin ako ng Panginoon kasi yun din ang desire ko. Yan, sana ganun, ano? Pero kung magmamatigas, hindi. So, yun, doon tayo nagkakaproblema. Kung tayo po ay katawan ni Kristo at tayo po ay iisa, no? Isang katawan eh. Si Kristo yung ating ulo, tayo ay bahagi ng iba't ibang sangkap sa katawan. Siyempre po, kung ano yung sakit ng daliri, eh, ramdam po yun ng buong katawan. Ngipin nga lang, isang ngipin na may butas. Eh, kapag sumakit po yan, apektado yung galaw, no? Apektado yung trabaho, isip at damdamin. Isang ngipin lang yun. Paano kung tayo po ay ganyan? Isang kapatid lang natin po yung apektado. Isang kapatid lang natin yung nagiging katitisuran. Mararamdaman po natin yun. At yan ang makakasira po sa magandang function ng ating samahan sa church. So, ang pinakamaganda po, matuto tayo magsabi ng, I am sorry. Kagaya ng prodigal son. He learned how to say, Dad, I am sorry. At ito namang tatay, bukas ang kanyang puso, anak, okay lang yun. Ang importante, nagbalik ka na. At ang Diyos, mga kapatid, gaano man ang ating mga kasalanan, laging sinasabi ng ating Ama, anak, hindi nagbabagong pagmamahal ko sa iyo. Sana wag ka na magkasala, ha? Wag mo na ulitin yun, ha? Tapos uulitin mo na naman. Eh, ang sabi nga natin, God is a God of second chances. Hihingi ka na naman ng sorry. Lord, sorry ulit, ha? Okay. Tapos gagawin mo na naman yung kasalanan. God is a God of third chances. Hihingi ka na naman ng tawad. Lord, sorry ulit, ha? Ang sagot ng Diyos lahat ay, anak, pinapatawad kita. Grabing pag-ibig yan, ano? No? Eh, siya nga nagturo eh, kung magpapatawad kayo 70 times 7, that is 490 times of forgiveness. Ang ibig sabihin, walang tigil ang pagpapatawad natin. Okay? Amen ho ba? Habang tayo nasa lupa, habang tayo ay may pagkakataon pa, pero ang Diyos naman ay Diyos ng katarungan, Diyos ng kahatulan, nasa Kanya naman ang pagpapasya. Pag dumating ang panahon, na tayo'y Kanyang hatulan. Sa ngayon, ang Diyos natin, siya ay tagapagligtas natin, pero darating ang panahon, siya naman ang ating magiging hukom. So wag naman nating abusuhin ang Kanyang pag-ibig. Habang may pagkakataon, magbago na po tayo. Habang may pagkakataon, kilalanin po natin siyang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen ho ba? God bless you. At isa na lang, isang bagay pa na natutuhan nitong prodigal son. Ano yung una? Natutuhan niya ang kanyang ama ay mapagbigay. Pangalawa, ang natutuhan niya sa kanyang ama, ang ama ay mahabagin at mapagpatawad. At sumunod, ang natutuhan ng kanyang ama, ng anak na ito sa kanyang ama, ang kanyang ama ay makatarungan. Kung itutuloy po natin yung pagbasa natin, nagselos yung panganay. Sabi ng panganay, Tay, ang tagal tayo magkasama. Ako, hindi man ako pinagkatay ng isang kambing para sa aking mga barkada. Samantalang itong anak mo na yan, na inubos ang kayamanan. Nung dumating pinagpiesta mo, okay ka lang, Dad? Nagkaroon sila ng issue. Anak, paano ko ba ito papaliwanag, anak? So, you know the story, di ba? Anak, itong kapatid mo, matagal na nawala. Namatay na yan eh. Pero ngayon, nabuhay. Siya ay nawala at ngayon ay natagpuan. Pero alam mo sinabi nung tatay doon sa panganay, anak, lagi tayo magkasama araw-araw. Hindi ka ba masaya na narito ka sa aking bahay? Lahat ng akin ay sayo. So, ibig sabihin, hindi na-enjoy ng panganay kung ano meron siya at kung ano yung tatay niya. Itong prodigal son, nung nandun na siya sa kahirapan, dun niya na-enlighten siya. Noon hindi niya nararamdaman na sila'y masagana, na sila ay nasa ilalim ng pangalaga ng ama. Hindi niya feel yung pag-ibig na yon. Pero nung nahiwalay siya sa kanyang tatay, doon niya nakita lahat kung gaano kabait, gaano kabuti ang kanyang tatay. Yung panganay na anak, hindi niya feel yon. Hindi niya ramdam yon.
Kaya ang kanyang himutok, ganun na lang. Nung dumating yung kanyang kapatid, nagselos siya. Parang sabi ng panganay, Dad, it's unfair. Unfair yan. Pero ang sagot ng tatay, no anak, hindi. Patas ako sa inyo parehas. Okay? Pinatunayan niya yan, pinakita ng tatay kung gaano siya naging mabait sa panganay at ngayon naman, naging mabait siya sa bunso. Okay? Dahil siya ang tatay, kapangyarihan niya yon, di ba? Nasa kanyang karapatan na mahalin ang kanyang mga anak, bunso man ito, panganay man, patas ang kanyang pag-ibig sa kanila. So, ganun din po, ipinapakita po sa atin sa banal na kasulatan, ang Diyos po natin ay lubhang makatarungan. God is a God of justice, no? Just God, righteous Lord, ang ating Panginoon. Kaya nga po, pag may napunta sa impyerno, titiyakin po ng Diyos, yung tao na yun binigyan ng pagkakataon para magsisi. Yung tao na yan ay napunta sa impyerno kasi pinili niya yun. Ginusto niya yun. Hindi ginusto ng Diyos yun. So ang Diyos ay makatarungan. Ngayon, siya po ang ating tagapagligtas. Pero pag tayo po ay humarap na po sa hukuman ng Diyos, siya na po ang ating hukom. At hindi ka pwede maglagay doon. Hindi ka pwedeng sabihin mo, Lord, hindi ba ako ay member ng Baptist Church? Hindi ba, Lord, ako ay nagbigay ng tithes and offering? No. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi mo siya pwedeng suhulan. Hindi mo siya pwedeng pagtakpan. Dahil kitang-kita ng Panginoon lahat ng bagay sa buhay natin. Amen ho ba? So, it's a warning for us, no? Sa mga tatay, sana ganyan din po yung trato natin sa mga anak natin. Huwag po tayong may favoritism. Amen? Yung kwento po ni Jacob, paborito niya si Joseph. Anong idinulot nito? Gumulo yung pamilya niya dahil sa favoritism. Ano nangyari sa pamilya ni Isaac? Si Rebecca, paborito niyo si Jacob na anak. Si Isaac, paborito niyo naman si Esau. Dalawa sila magkapatid. May favoritism. Anong idinulot nito sa pamilya? Gusot. Nag-away-away. Hanggang sa sumunod na saling lahi. Nagdulot ito ng malaking problema. So, sa ating mga magulang, magandang payo yan tratuhin natin ang ating mga anak. Patas. Okay? Pero siyempre, paborito ko si Krisya. Pag siya lang kausap ko, sinasabi ko yon. Pagkarap ko naman si Darlene, anak, ikaw ang pinakamaganda, pinakamabait. Paboritong anak. Yan. Pero si Precious, kailanman di ko nasabi yun. Kaya matindi ang galit yata. Peace tayo Precious. Peace. Saka na tayo mag-usap. Okay, so mga kapatid, Happy Father's Day. Gusto ko sana yung message na to ay maging para lang sa mga tatay talaga. Pero sa oras na ito, Deborah, meron ba tayong yung presentation yan? Tuloy-tuloy na tayo para mamaya pag-pray natin yung mga tatay natin. Okay, i-prepare na rin natin. Meron yata special yung mga tatay natin dito, no?